Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Kapehan sa Davao here at the second floor of SMCT Annex. We'd like to thank SMCT Davao for again hosting our weekly Kapehan, and we'd like to thank Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee for our guests. I think maraming events ngayon ng SMCT Davao. With the Kadayawan Week, no? Kadayawan Week. So this Friday is Davao City holiday, and this weekend, 15-16 is the main highlight, no? So sa 16, August 16 is the Indak-Indak and Pamulak, and one of these, the Indak-Indak Showdown will be held at the Coastal Road, no? Sa Philip Drive, malapit na dito. So have the time. You can come over to August 16. Also, meron garden trade agri-trade expo sa likod, no, ng SM. So, our guest for today, no, wala yung taga Davao Tenpin Bolsa Station, but we have our suki na, no, sa media, si ating Project Development Officer 5 of the National Commission of Senior Citizens 11, Sir Philbert Brian Soliesta. He'll be talking about the National Commission of Senior Citizens second quarter accomplishment report and electronic fund transfer. Ano ba itong so part opening statement, Sir Philbert? Thank you, sir. Daghang salamat for having us. On behalf of our regional directors, sir, I think may butag sa ito ang tanan. No? Nami na rin karoon to announce and to provide updates sa expanded centenarian act program na kundi nagahatag ni o cash gift to ang senior citizens who reach the age of 80, 85, 90, and 95 and 100 years old. So, ato ang programa is actually about recognizing ato ang mga seniors who have reached this age, and they have for their contribution to nation building and contribution to society. So, sir, padayon na lang po, no? Actually, ang ato ang second quarter performance sa ato ang office, nakahatag na tayo almost 48 million, no? Cash gift sa 4,593 kabuok na milestone ager. So, kanina ito ang mga celebrants na niabot sa inganang Gidara, no? It's from all over, within Region 11, mga ito ang ginatagaan o cash gift. In Davao City, we already given cash gift to 1,689. Sa Davao de Oro, 639. Davao del Norte, 850. Davao del Sur, 671. Ug Davao Oriental, 553. Ang ato ang mga recipients. Ato ang cash gift grantee sa Davao Occidental, no? Tagaan yun ng tugod din pasis, kaya ato ang team ni ato dito para ihatod ng cash gift po sa 191 kabuo nato ng mga senior citizen. Kaning sa 4,593, 20 kabuo anak centenarian o pinakadaghan yun dali sa Davao City, which is 10,000. No? So, mao ni ang ato ang programa karon. Again, we'd like to take this opportunity to thank, no, ang ato ang mga LGU pamaagi sa ilahang OSCA o sa ilahang Social Welfare Development Office, kundi sila po no namo na ningkamon na mga proseso ang mga application nga ilahang ginahatag para maka-avail o makapatagaan ng cash gift ang ato ang mga senior citizen. Okay, then we acknowledge the presence of Sir Ramesses G. Tangkonsan, the President of the Davao Tenpin Bowlers Association. We'll be discussing mga ano yung parang may tournament or updates kayo. Sir Ramesses? Good morning sa tanan, no? Salamat sa pag-invite sa mga adere. Once again, hanapot may dere kay ang amo ang 18. Nakaroon rin ko yung mga ang tournament directors ni Mr. Ian Ancheta. So, among i-promote ang
18th Dagpa Kadayawan Open Championship. Muni ang mahimong major event sa bowling sa Davao. Kani siya team bowling ni dili ni siya atong dakpin, no? Walang makita ba? Nami mga posters i-post namo sa among social media. Apoy mga social media nga among ipadalan ani para ma-promote. Now, kani nag-offer kami sa mga bata willing tayo mag-join kaya amo ang market ani or amo ang desire is ma-reach out to namo itong grassroots. Kaya ang bowling manggod, nana siya sa center, dili siya outside. So meaning, kanaganing indoor sports, include siya sa indoor sports, so naapot tayo chance din sa ato ang pagka-Pilipino, bowling, tennis, boxing. Karon, nami special VIP mo abot si Paing na Pumusino. And we are inviting all of you to visit us SM Lanang Bowling Center. Today is our lunch. Launching na mo karon. August 10 to 16. Kanang 16, 15, 14, 13, na mo ang tournament championship day. Ang 10 to 13, ang qualifying day. There are about 130 to 150 nagbay aning trophy all over the Philippines ni siya. Nabot na karon ang tournament director from Manila, ang balance karon. So, among cash na nga na-accumulate para sa winnings, abot me of 200 to 350,000 pesos. Ang beneficiary naman ni is for the youth, for the bowling clinic, and also for outreach program. Every year, nagpangita nito asa may mga tabang sa list for today. Last time dito ni sa Marahari. For now, para na ako ma-share, kung na mo yung mga question, how to join, because we are intensifying our DACBA program. Because next year, we're planning together with our youth director, we will have our participants na sa Davao. For now kasi, nawala ang participants sa youth. Dati, we have our participants, no? Without sila scholarship from Gawas, anong type of scholarship sa US, ako ba, nakadaw o millions of pesos katong si Dayan Galindez, Pinotis. But now, we are inviting once again yung mga anak willing aning sports. Daghang klase ng sports, but this bowling is unique. Kung dali dito ay edge na makadaog. Thank you very much. Okay, Ian. Okay, to Sir Philbert daw yung bali yung patient sa second quarter 4,593 yung nabigyan ninyo. Ano ba may target ba tayo na yung mabigyan ng mga yung parang yung cash gifts or this is the intended beneficiaries? Ang target. For this year, actually, mga gihapon, 30,800 mo ang target. But, dili mag-good lang, maulang na siya, no? Because depende rin yun sa unsay mo dapat na itong application. But if we compare this period to the last year, naku, naging tayo, no? Diferensya kay last year, manggod ang atuang implementation started in February 27, no? If I recall it right. Katong at that time, pinara tumabog, 37 na gani siguro tumabog atong itagaan. But as we go along and become more effective sa among implementation, mas nagana po na kay balo ang mga senior nato, mas sigidaghan na yun. I would like to specifically mention na katong for this quarter, actually 8,300 na ang atong natagahan no, mga seniors o karing grantee, and that's equivalent to 87 million na, no? Yan na nakatakbo. 87 million for the region lang to. Yes, for this region alone, no? For the region 11 for the first semester. Karon ang nakita ko na mga medyo inconvenient po sa ato ang mga grantee because, well, considering that they are already 80 years old and older, medyo lisod na, no? Para sa ilang po naman to. So, ang ihimo sa ato ang commission, nag-extend siya
iyahang i-explore o i-implement karon ng electronic fund transfer. Wherein, ang atuang mga aplikante na will declare their bank account or ang ilahang GCash number or ang ilahang Paymaya account, even ang ilahang Palawan Express na account para dito na namin fund transfer ng ilahang cash gift. So, di na sila dapat mag-resort kay well, practically, di naman siya tinanong to sa ito ang cash gift distribution, magpila pa dito, magpainit, mag-gasto pa o pamasahe. Wala na yung ingana karon kaya ito ang i-deposito sa ilahang account ang ato ang cash gift. No? So, ako lang po i-recall gamay ang ato ang 8085 kato 8085 1995 kadawat ko siya 10,000. No, considerable po, may takot po siya. No? Yan ang ito ang 100 years old, makadawat ko 100,000. So all of this, ato na lang sila transfer. So it is required na karong using ang bago na mong application form, ibutang na nila dito ang ilahang account number. Kung sa bangko, and at the same time, mag-attach po sila og proof. Ang ilang proof is kato at ang ilang deposit slip or any proof na pagpapatuod na kung ito ilang account number sa ilahang pangalan. Dili pwede sa pangalan sa anak, sa apo, kinahanglan sa pangalan dito sa ito senior. We understand na dahil naman po sa ito ang mga grantees na kanang pensioner po sa SSS, GSIS, or even PBAW, pwede yun nila magamit ang account nila para sa ilang application sa Expanded Centenarian Act. So, okay, every 5 years lang sila yung makatanggap na milestone age. Yes, sir. Actually, when they reach their milestone age, as we call them, 80, 85, 90, 95, o 100. So, na ito ang tinatagaan karon. No? Milestone age na usa. Diba, siguro mag-expect mo na mo ba ng 82, 83, dili pa. Basta ito lang 80, 85. Pero, nalay sa catch. Kung wala pa sila naka-apply for their age of 80, 90, or 85 and 95, pwede paghihapon silang apply sa ilahang cash gift as long as they reach their milestone age beginning or after March 17, 2024. So, bisa pag 82 na sila karon, 81 na sila karon, as long as nag-birthday sila kung ilahang 80 sa katong date, March 17, 2024, after anak, pwede gapon sila mo apply. To Sir Ramses, 6 days, 10 ngayon siya to 16. Malaki to na how many bowlers and saan to galing ang mga bowlers na kasali sa tournament niyo? Sabi niyo parang kukulang, you want to promote, no? Kasi sa Davao hindi ba siya, why is it na medyo nagbaba yung participation ng Davao? Thank you very much once again. Ito hindi mo ba yung participation natin? Bumaba kami yung enthusiast kasi Davao, isa lang ang bowling center natin, no? We're expecting sana sa NCCC. Then we have one in Santa Ana ba yun? Di pa na-open. But this time we're blessed that we are receiving participants from all over Philippines, about 130 to 150 delegates and players. Saka, ay correct ko lang yung price namin for almost 500,000 pala ang accumulate namin. Prizes giveaway sa mga winners. So, kasama dito si, if you know, Paing na Pusino, andito siya, invited namin siya as VIP. I believe, na-request si Lana, kung pwede daw interview, we will find a way na may interview natin during those sa venue mismo. Kung may mga bata magpunta, training, photo-ops, you can visit there for free. Kaya lang, we have to set aside a schedule for him. Kasi hindi yan siya mag-disturb na mag-disturb ang laro. 150 delegates, 130 to 150, karamihan dyan, nasa Central Luzon talaga. Sa Manila, yung Sletpa, yung Amba,
may taga-Dagupan, Dati, may taga-Cebu, mayroong taga-Iloilo, marami din, meron din sa yung mga sa Quezon City. Sa Davao, sa Mindanao, kasi dalawa na ang association dito under the Philippine Bowling Federation, Cagayan de Oro lang ang magpunta. So, yung 130 to 150, marami na yan po kasi benchmark namin sa Davao, kahit mag-80 lang kami, or 70, that will do na. Kasi ang lanes lang natin, 16 lanes lang. 16 lanes natin, not so big. Hindi pa kaya magkaroon ng international open. Sana kung open si NCCC kahit 24 days, baka ma-invite tayo ng international player. By that, mapromote natin ang sports, mapromote din natin ang Davao City. Thank you very much, sir. We have some questions regarding bowling, no? You can ask. Okay, questions from our friends on the media. Mike? Good morning. Sir Celesta. Sir, aside ani ato ang inisita o sa expanded si Terrence na 10,000 is no para sa mga 85, 90, 95, 80 pa yan. Katong ato ang ginahatag sir, do we have data? Ato abitaw every quarter 1,000 per month. Gani sir, o niya 3,000 per quarter na ginadawat. Do we have data available sa first and second quarter this year? Ang kanang programa, sir, actually is managed and administered by the OSCA. LGU na siya, so wala may data ana for now, but we are interested actually no, sa effect na sa ato mga senior citizen, and we are actually in the process of consolidating data also. Dili lang dirigikan sa Davao City, but all the rest also. But if you are also referring to the social pension, katong gina-manage po ni DSWD, wala po may information regarding ana nga putang for now because we let DSWD implement the social pension for now. Sir, pwede ba mo intervene si NCSC regarding sa clamor pod sa mga senior citizens nga naa na po'y pension nga ginadawat ay SSS? Kasi ang reklamo man good is imbis makatabang daw sa ilaha, mura bitaw dili na hinuon mas muangat ang ilahang level sa panginabuhian knowing unsa na tigulang na sila tungod lang sa rason kinaa sila yung nadawat ng other pension unya ilahan man daw nang gihaguan ilahan nang ginabayaran kung ulig-on pa sila naaba na na-raise nga ma-concern ani and naabay possibility nga makahimong action ani ang department. Yes, actually sir, dako po na siya kayo yun nga concern for now, no? And nanay mga nagapaabot yun sa mga sa ilahang mga kahimtang, ilahang reklamo regarding the implementation of the social pension. Ang karon manggod, kabalumantang na apoy pending na universal pension na dili na i-discriminate kung naa kay pension or wala. Na if I'm not mistaken, nasa Senado karon no, sa bill. So, mo to yung ginahulat actually no, kung sa'yo may magawas ato. For now, ang ato ang ginahimo with due respect sa ato ang partner sa DSWD, tanang concern amo ang ginahatag sa ilaha and for them also no to handle all those kaning mga complaints o kaning mga posisyon sa ato mga seniors kay sila pa manggod na naga-implement ng programa. So, hangtod na wala pa approval kaning universal pension as is pag yung implementation karon nga marag dili nga pwede makadawat pag daka existing pension. So far sir, mo man ay implementation no again all concerns all matters concerning the SWD amo lang ginapasa usa sa ilaha. And pasalamat po me that they are actually answering also and replying to our endorsements to them and mo lagi na even sila are their hands are tied also kay mo may nakabutang sa balaod good. So hangtod lang usa ta dito until probably the passage the enactment of the universal pension bill. So, Sir, sa cash gift nato, basta na-miss lang nako. Pila ang nakabimbing pa nga mga application aning cash gift nato and unsa ang sagad struggle sa pag-comply sa mga documents, unsa nga particular documents ang nagproblema ang family nga i-comply para makadawat sila.
Well, kasagaran sir ang ato ang cash gift distribution ba we do it by quarter. So ginalimpyo gyud na muna no wala gyud na mo ginapabili ng mga application as much as we can unless na problema tong ilang mga application pero tanan nga okay perfect nga mga applications automatic na ato ang ginatagaan pangayuan o cash para sa ilaha. So in short, ang ato ang cash gift distribution in the past 2 quarters or the past year even ginapaagi ko na ito na sa cash gift distribution. So, magtuyok ka sa kada munisipyo to give them mag-face-to-face yun may hatag sa ila. Mo bito itong experience na ito na nakita na ito nga murag inconvenient na para sa mga ato ang mga cash gift grantee and at the same time, murag lisod na sila magbiyahe. No? So, in short, mo ni karon ng ato ang gihimo nga implementa og electronic fund transfer. To answer yung number 2 question, number 1 yung problema is always the proof of identity. Kulang ang ID, kulang ang ano, and we always partner with PSA katong naga-issue of national ID. Kaya na kung pag-ipon no, matagaan na to o kato ang mga seniors na to of national ID, kay pwede pa nila magamit po sa ilaan. Lain pa nga mga transaction. Mo na amo ang number 1 po nga ginadawat ang national ID and we are very thankful nga very active ang ato ang PSA sa pag-enroll no pag-register sa ato ang mga senior citizens. Mao na nga dili kayo inga nakalisod ang ato ang kwan. Pero rest assured also gipatali po na namo ang mga requirements. So only 3. Application form, proof of life, katong picture nila, holding calendar, and kating mga government issued ID. So primary ID na to are birth certificate and or ni siya or national ID o wala pa gihapon o katong duha pwedeng combination of any of the two kasagaran namong madawat OSCA ID o kaning PhilHealth ID. So mo na duha no and again dagan mo may lain sa government issued lang dawaton maghihapon na Birth or national ID? birth or national ID or any combination of any of the following. Ito na sa mga secondary. PhilHealth, OSCA, SSS, GSIS, PIBAW, na pa yung mga laing mga ID besides government issue. Kasi believe magdaghan og naglisod o comply og birth certificate na. Kasagaran, mga yun, no? Pero may na lang, kaya na national ID nilang ginapakita. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Kasi na naman tayo nadawat nga reklamo or kaso nga wala nagamit og sakto ang kuan cash assistant na imbis para sa senior gigamit sa personal or bangbahin. In so far, karon sa nako, sir, this is not a cash assistance. This is cash gift. No, para klaro lang ta. Kani gihatag ni siya on the occasion nga nag-birthday sila. Yabot sila sa ingan ng idara. Now, so far sa amo ang pagtuyok manggod, we make sure nga si tatay o si nanay yun ang makadawat sa kwarta. No, face to face yun siya. And it will become more challenging for us to monitor kay electronic naman. So, dili na naman makita paano yun gamiton, paano ikuan. But rest assured na our doors are open for any complaints. Ang ato ang mga senior kung wala din nila madawat, no? Or any complaints regarding sa ilang cash gift, pwede ko silang muadto sa amo ang opisina or mag-email o magtawag, no? So, ako na lang po siguro i-plug ang amo ang contact number. Ang amo ang cellphone number is 0938-2869-502 or 0955-38-22441. Or they can also email us ro11@ncsc.gov.ph. So we hope nga interesado mi makadungog po sa ato ang mga senior o sa ilang pamilya kung wala yun nila magamit o wala naadto sa ilahang cash gift. Kami open May sa ingana and rest assured we will act immediately sa ilahang mga complaints. Okay, sir. Last na lang dahil, sir. Usually, sir, sa itong monitoring, unsa ang kagamitan nila, sir, sa cash gift? Usually, sir, saan na nila ginagamit? Nami usually informal lang among ginahimo no when we give out the cash gift. Kapangutan kami unsa man ang gamit yun na ingana. So
Usually, show of hands na lang, kaya maglisod naman na sila istorya, no? So, ang number one question is that, kung sa mantay, nanay, mupalit na po mo lechon para i-celebrate yung birthday. Lechon manok, dili daw, no? And then, usual mga questions pa, saan pa yung pagsanina, and so on. Usually, they don't allot the money for something material anymore. Ang number one jud na tubag is ang amuang pagpatambal o pagpalit o tambal. So, mauna isa sa mga challenge po, we hope matabangan po ninyo, no, inform mga to ang mga senior citizens nga inyo ang tagapaminaw, nga basig pwede nga mo adto sila, magparehistro sila o mag-join sila sa PhilHealth Yakap, no? Kundiin, that facilitates the provision of preventive health services para sa ilaha. No, lamig ka di paminawon kung ang ato ang mga senior nag-avail na ang kwarta nga ilang madawat ma-enjoy pag yun nila sa more na dili lang ingato ang ilang preparation or sa tawagan na gamit sa ilang kwarta. Thank you. Right, good morning to our guest. To Sir Philbert, kay naman ko pangutana na girisa ko, but of course, I don't know if this has occurred regarding sa requirements for the cash gifting in relation sa pangutana gyud or sa tupag, kasagaran man good, it is difficult to comply with the requirements because naman ko mga documents, so simply because of the recent calamities na nahitabo diri sa Davao City and Davao Region alone. But of course, ang ato ang doon na ba'y na-record or doon na ba'y tambag sa ato ang mga kaigsunan regardless kung nasa 60 and above or 80 and above to be specific ang vote nila na in kaso nga may problema sa ilang documents at tungod kay nabaan sila ang ilang na basa tungod sa maong situation. Actually, mao ginay recurring namo nga mga madunggan nga mga pangutana o issue sa ato ang mga senior citizen na wala ilang dokumento. Well, una sa tanan ang ato ang national ID naa na magbuta sila sa database nato mismo no sa national ID. So ang pinakagwapo lang ana is that they go to PSA o magpa-print usab sa ilang ID. And more than that, actually, kauban po nato permi ang PSA nag-issue yun of birth certificate. No, katong, if I'm not mistaken, it's CBS yata nila nga programa wherein nag-print na sila o birth certificate on site. So, when we do this caravan or dapat may mga laing mga activities, usually, gina-invite yun po na mo together with PhilHealth, DICT, ang PSA mismo para makahatag po sila o maka-issue sila o mga national ID or for a minimal fee, you can also have your birth certificate printed. To clarify, sir, para I don't know if you have the liberty to answer it, and with respect naman po sa other agencies, doon na ba murag tabang rapod in kaso nga with their resources from the senior citizen katong sa social pension kung pananglitan nga nabiktima sila sa pagbaha kung dili man muulan, kung dili man sa uphill basin sa downstream. I want to clarify this question because also gipangwata naman po sa Sir Philbert. Relief operations are being done by the SWD. No, actually sa ilahang paningkamot, no, natagaan gyud nila pod no og kanang ilahang relief o ilahang services katong mga naigo. Not only the baha, katong earthquake pod nga naging tong July 8. No, naghan na kayo sila nahimo pod sa atong ang region, and we're happy nga appeal dito ang ato ang mga senior citizen na makadawat pod sa ilahang mga relief operations and services. To Sir Tangkon Chan, good morning. Gusto lang na akong klaro man pod with doon na ba nag-signify na team that they will join that tournament for the up and coming po? Again, I would like to ask kung nabay nag-signify na team nga would join ani maong tournament. Thank you very much for that question. Daghan kayo na nag-signify, no? Team from Luzon, team from Cagayan, and team from
Northern Luzon, Southern, and Central. Daghan na kayo. That's why we are very blessed today, this year. And this is the biggest so far delegates that we encountered. And sana, mga investors sa Davao, mag-create na sila og pulingan so that we could cater grassroots bowlers. Daghan kayo gusto mag-join yung mga bata. Wala kay tribulling center nga naka-incline due for this. Unlike na apatong NCCC sa una. SM also are inclined to support. Kaya lang ilang lanes, only 16 lanes. So we are deciding, we're aiming sana that we could have at least more than 24 lanes in Davao City. Considering Davao City is a big hub in the Philippines. Cebu, meron sila, ang Manila. So sana ang Mindanao, especially ang Davao, magkaroon na tayo ng malaking lanes. In fact, kung natapos lang ang NCCC, no? God willing, doon sana balik sana kami doon. But we're not going away with SM because in a year, meron kaming dalawang major. Meron kaming araw ng Davao, held namin sa SM, and Kadayawan sa NCCC. So that, all yung mga bowling lanes, makita namin. Magkaroon tayo ng malaking delegates, magkaroon tayo ng maraming participants. Also, I would like to instill to everyone, ang bowling kasi is for all. Pwede pang senior, mayroon kaming mga 80 years old. Mayroon kaming pang 80, mayroon kaming 2 years old. Saka yung mga bata na mahilig sa cellphone, mahilig kung ano-ano na lang, baka doon sila sa bowling mag-workout. Kasi sa Davao kasi sa daming sports, sana makita natin lahat ang available sports for them na mag-fit sa kanilang gusto. Thank you, sir. Okay, so with due diligence to Sir Julius, before you would ask the question, pero Sir Tangkon Chan, to clarify, pila ka categories and the number of expected participants na bot mosalmot aning Dakba Kadayawan Open Tournament. Thank you, no? Hindi ko pala nasabi. We have 4 categories. First of which is the Mixed Masters. Second is Mixed Classified. We have the Mixed Seniors. Yung Mixed Seniors, yung 50 years old above. Tawag namin dyan, Mixed Seniors. And we have the Mixed Group E. Yung mga beginner, tsaka yung malalaki pa ang handicap. Yung Mixed Masters naman, yung mga zero, kasi meron tayong RP team from Manila, sila Paing na Pumusino, yung magagaling, no? Sila ang nasa Mixed Masters. Ang cash prize nila as nasa 70,000 ang champion, followed by 35,000, then 20,000, then 12, 8,000 and medals. Ang sa Mixed Classified, yung mga below average or in between average, ang cash prize namin is 55, 25, 12,000, 6,000, and 3,000. Sa Mixed Seniors, the same pa rin sa Mixed Classified, 25,000. Ngayon, yung namang delegates namin is divided accordingly. Kasi ang karamihan dyan, nasa Mixed Classified. Ang mga 50 years old above, siyempre mag-join yan sila sa seniors. Hindi lahat ng kategory pwedeng salihan. Kaya sa amin, yung mga champion, hindi na sila pwede sa Mixed Seniors. Saka sa Mixed Newbies. So, 4 po na kategory. Next year, baka magkaroon kami ng 6. Isali namin ang ladies. I-entice namin ang ladies na next year magkaroon kami. At saka next year, lalaki na naman ang cash prize natin. Kasi sa Manila, 100,000 na sila doon. Saka meron din tayong mga magagaling na sponsor willing to share their blessing. Kasi hindi lang man ito bowling. This is also education. This is also self-awareness. No? Maraming makuha ng mga bata dito. Saka fellowship. Promote talaga namin ang fellowship. And also Davao City. As well as SM Lana. SM City. Maglaro pala si Paeng, akala ko magpapita lang siya, maglaro din. What are other big names na maglaro, big names sa bowling na maglaro sa ating tournament? Actually, we expected 3 big names. For now kasi, mabuti na lang si Paeng pupunta dito. Si Beboy Rivera kasi, siya yung, he is also a big name, no? Hindi makapunta because meron yata ang tournament sa East Asia. Nandun yata sila sa Indonesia ngayon. Siya yung coach. But next year, he will be coming over sa Davao City. But Paeng Napomuceno himself
since siya lang ang isang role or siya lang coach dito nagkakaroon ng training, it's a very big blessing to DACBA na magbisita sa amin. And we will send details sa SM so that kung may mga interviews, photo ops, saka yung mga signing, makaroon kami ng schedule for you guys. So last year, dami namin bisita, mga bata, no? Kakilala sa kanya, t-shirt, and baka in between Wednesday or Thursday. We'll i-post it po. Good morning kay Sir Felbert. Sir, sa Davao Occidental, sir, 191 ang atong nahatagan cash gift. Sir, wala ba ta naglisod since naigo ni og Calabiti ang maong province, sir? Or kompleto ba ta ng beneficiaries na nakadawat sa mong cash gift? Sa Davao Occidental po. Yeah, actually, ang ato ang staff ang naglisod. So sila dito, and actually, na ay order na dili makabiyahe makauli. Kasi ang sequence sa ilang paghatag sa cash gift was nasugod sila sa Sarangani Island. Kunya, pasulod sila sa Jazz. Kaya dito sila ni Agi sa likod. No? So, anyway, okay, ato ang medyo na-experience na lisod. Pero, thank God, nga nahatag na to sa ilang tanan ang ilang cash gift. So, maayo po, no, natagaan na to sila sa panahon nga kinahanglan yun nila po o kanang cash. Muna na po na mo gustong i-encourage sa lain pa, lalo na ka ng mga naigo sa ato ang mga disaster na dili yun may mag-alanganin na muadto sa inyo ang lugar para ihatag sa inyo ang cash gift. Padayon lang sila o apply sa ilang cash gift. Sir, follow up lang natin. Sa inyong paglibot po sa mga LGU or sa mga local governments sa Davao Region, halos na lang talaga yung dinahatag ng cash gift na ilang version sa kanang senior citizen po or pipila lang sa mga LGU ang naghawa na nila po. Counterparting, no, yung ginasulti. Actually, naman gihapon, no, mga pila-pila nato ang mga LGU, lalo na itong mga dagkong ng mga LGU, na makatagpon no, sa ilang counterpart. So, ang ato ang counterpart dali sa Davao City, for example, 100,000 na ilang ginahatag. Iilahan, ipatayan itong 100,000 po nga cash gift na mo ginahatag po sa centenarian sa 100 years old. So, salamat po no, sa ilaha kay kinapon nila nakupong tabag yun sa ato ang mga milestone age ang pahalipay nga ginahatag nato sa ilaha. May data sir kung pila ka LGU ang nanay counterpart na parehan or so far sa monitoring yung pipila lang. Wala ko'y data karon pero ihatag na mo dito sa mga sir kung pila to mo. Okay. May buntag Sir Pearly from PIA. Sir, gusto lang ako kamustahon ato ang Senior Citizen Community Care Center. So far sir, sukad sa pag-open last year, pila na tong na-serve o ang atong mga programs and services po sa center. Padayon gihapon ma'am no, ang ato ang paghatag og assistance sa ato ang community, Senior Citizen Community Care Center, or now we just call it simply Senior Citizen Center na lang. Ato ang mga programa is actually gahatag ginadala nato ang ato ang mga partner. Naamang tayo mga gina-partner ng mga schools, medical schools lalo na, MMFC, DMSF, mundiin, gahatag sila o kaning mga community-based na mga services, including check-up and atong kuhan. So right now, nigawasan na sa ato ang Senior Citizen Center, niadto pa ta sa mga mas layo pag yun ng mga lugar, no? Sa kaning mga lugar nga kinahanglan yun ta. So, wala pa karon dito sa center usap, but we are going back to them again. Ato alas sila una ang katukuban nga naapoy kinahanglan sa mga medical services na gina-offer sa ato ang mga partners gikan sa medical school. And at the same time, kaning napay mga lahing mga kuan. I just like to mention actually, ang karong pag August 26 na apod tay medical mission, no? Actually we are focusing more on the kaning side saving month magud karong bulan na. So naghahatag ta og kaning mga services po no in cooperation and partnership with Optometrist Association of the Philippines,
Rotary Club Waling-Waling, and MMFC for now. No? So, during that medical mission, mahatag na po kaning libreng eyeglasses sa ato ang mga seniors. And at the same time, na po dental services, na IPT, o amo ang i-facilitate ang ilang enrollment sa YAKAP, kundi ang Alderado Hospital, mao po ang ilahang murag kaning YAKAP provider. No? So, dako kayo po ni siya opportunity for our seniors to experience kung sa magyuti ang YAKAP, kung sa magyuti ang ihatag sa ilaha, kung paano makatabang sa ilaha, kinahanglan sa pagpatambal or pagpaayo. So, ibig sabihin, sir, operational ba siya everyday or ang programs na atong gina-offer is, or services na atong gina-offer is medical services lang yun? Ang ato ang mga programa nga na dito is scared of magod sa LGU. No? So, naatay mga programa dito kundi ang ato ang mga senior citizen organization mismo ang nagalihok. Oo. Kasi gina-turnover mo po na nato sa ilaha wherein sila na dapat ang nagapadayon sa mga programa sa naa dito. Pero we go back to them from time to time para ma-check kung nagpadayon ba ang mga services o mga activities expected sa ilahang lugar. If you have the data, sir, can you share pina nakabuo ka to na-serve so far sa Senior Citizen Center? Ang Senior Citizen Center na itong ganahan ay MOA, no, is kaning nakubil Senior Citizen Center o sa Igangos, no, kaning Senior Citizen Center po. So, mo na duha na mo ang gina-maintain for now, pero we hope to expand pag yun, no, sa more sa ito ang mga LGU, sa mga kanya-kanyang mga LGU. Since last year, murag na-mention ko, sir, no, nga, it was the first time, katong siguro wala pa to ng buwan sa Igangos. Paano po ang how helpful it will be sa ating senior citizen if ever ma-add ko siya sa other provinces or ma-realize sa inyong gusto magkaroon ng senior citizen center to other provinces? Actually, ma'am, nagapadayon man gihapon min o istorya sa mga LGU, kung diin isa may interesado, actually, we will be having this MOA agreement with them para ma-operate na ito tarong. Kami ang naghahatag lang po ka ng activities na pwedeng buhaton dito. And hopefully, ang ato ang partners po would agree na ato igawas sa Davao City ang mga services po na pwede nilang ihatag. Sir, ginagamit mo ba na siya nga center para sa itong payout o kana kung, like, for example, gusto sila magpa-kuha ng ID, may nga na, sir, ginagamit mo ba na siya? Isa sa mga plano nato, ma'am, build ko na siya actually, there will be regular caravan of services dito sa area. No? Kaya lang, kailangan lang na po, istoryaw balik ang mga partners nga. May muna siya regular, no? Kasi depende na po ni sa ang mga partner agencies kung na sila spare katao, na sila enough resources also to support and sustain kanang pabalik-balik ng caravan of services nga ito niya. Thank you, sir. Okay, questions? Other questions from our social media? Wala na. We'd like to thank our guests na for coming over to our weekly Mondays Cafe and Davao. Again, participate, i-invite din natin ulit yung for the event. Kailan po yung kung ni Paeng, baka maraming magnood pa how may kung ba dyan, may limit ba sa mga audience if ever? Once again, we are inviting everyone to experience and witness or join us in our 18th Davao Kadayawan Open. This is open for national event. So we are inviting everyone, and doon kami whole day in the span of 6 days until Sunday po. You can meet people there, sa mga especially sa media, and doon si Paeng, you can interview them and other officers galing sa Manila. Thank you very much for inviting us. Sir, in behalf sa po ang Regional Director Sir A. Dige IV and ako ang Commissioner Idaya Patron. Tagang salamat yun, sir, for having us. Thank you for this opportunity. May istorya na ito at mga media sa partners sa media. Kundi ako kayo ang role nila ginagampanan para sa mo ang mapaabot na ito
ang mga programa sa National Commission of Senior Citizen para masabtan nila o maka-avail po sila sa ato ang mga lain-laing mga programa. So we hope usa na to ang mga senior citizen kaning makita nila unsa man ang para sa ilaha o ilahan yung i-apply. Na magiuban nga medyo gaulat pagyapon ang karon daghan na kayo ni natagaan nga cash gift na senior citizen nga katong niabot sa edad ng 85, 95 o 100 years old. Di na ta magtugay, i-apply na natong dayon. Dili na ta maghulat. And we hope mag-avail po mo. Kung wala may kaning bank account o dili posible inyong isulat sa inyong application form unsa man ang mga condition nga dili nato matagaan o kaning bank account ang ato ang application. So again, daghang salamat for this opportunity ug may buntag sa atong mga partners. Okay. Okay, we'd like to thank to our guests. So, I would like to announce sa August 13, Thursday, 1:30 p.m. we'll have a special kapiyan sa PIA here at the SM City Davao. Dito pa rin. Guest po natin si Tatsuki Yamamami. The Japanese government, they will be launching the Davao Digital Tourism Tourist Passport. 1:30 p.m. dito po. This is yung Davao Tourist Passport. Ginawa po siyang digital with the help of the Japanese government. And darating po yung developer ng app. So, okay, we'd like to thank our guests. We would like to thank SMCT Davao and specifically for the delicious donuts coffee. Till next week, more relevant topics to discuss.